So hello, no, ngayon ang pag-usapan natin is tungkol sa pagiging hypocrisy ng bawat tao. So itong pagiging hypocrisy, ito talaga yung pinakababantayan natin kasi itong pagiging hypocrisy ay nagmula ito sa bawat puso ng tao. No? Madali lamang sabihin natin, no, sa harap ng cellphone, sa harap ng kamera, sa harap ng bawat tao na tayo ay matuwid, na tayo ay sumusunod sa kalooban ng Panginoon, na tayo ay may takot sa Panginoon, na tayo ay nagsasamba, na tayo ay nagdarasal. Madaling sabihin sa harap ng maraming mga tao o sa kahit sino man, no, na tayo ay nagbabasa ng Biblia, na tayo ay takot sa impyerno, na tayo ay nagsisisi sa ating mga kasalanan. Madaling sabihin yan. Maraming mga tao gumagawa ng hindi lamang mga celebrity, kundi pati yung mga ordinaryong mga tao. Madaling sabihin, no, na tayo ay mga Kristiyano. Ang tanong lang natin dito, kung tayo ba ay namumuhay sa kalooban ng ating Panginoon. Sometimes kasi nagiging conflict ang mga sinasabi natin kung ano ang nilalaman ng bawat puso natin. Iba ang ginagalaw ng ating katawan, iba yung laman naman ng ating puso. Kaya ito'y lagi nating babantayan. Kasi ang pinakasinungaling sa lahat itong puso. Hindi mo mababantayan ito. Ito ang siyang babagsak sa atin. Magpapahamak sa atin. Darating yung araw. Kasi bakit? Hindi naniniwala ang ating Panginoon sa mga bagay na sinasabi lamang natin. Ayon sa sinabi ng ating Panginoon, itong mga taong ito sumasampalataya sa akin sa pamamagitan lamang ng kanilang mga labi, pero malayo sa akin ang kanilang mga puso. So klaro po yun, no? Pinupuri natin siya, sinasamba natin siya, nagpipray tayo sa kanya, pero kung ito ay pamamagitan lamang ng ating labi at hindi bukal sa ating loob, wala naman yung takot natin sa ating Panginoon dito sa puso natin. Wala yung pagiging loyal. Wala yung totoong paghanap natin sa Kanya. True worshiper. No? Yung kumbaga, yung totoong pananampalataya natin dito sa ating Panginoong Jesucristo. Totoong paniniwala. Malayo naman sa sinasabi natin. Yan ang sinasabi ng ating Panginoon. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba sa akin. Kasi sinabi niya rin dito, no, dito sa sulat ng mga propeta, no, ako ang Panginoon na sumisiyasat sa isip at puso ng bawat tao. So tinitingnan niya ang bawat puso natin. Hindi lahat ng mga tao na gumagawa ng mga milagro ay matuwid na sa Panginoon. Hindi lahat ng mga tao na gumagawa ng mga milagro sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi lahat ng mga tao na nagpipreach sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo o salita ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi lahat. Klaro po yung dito sa sinabi niya dito sa Matthew chapter 7 natin. Maraming mga tao in that day na magsasabi, Lord, Lord. Maraming. Di ba nagpipreach kami sa iyong mga salita? Di ba gumagawa kami ng mga milagro sa pamamagitan ng iyong pangalan? At nandoon ka kung saan? Nandoon, ano ba yun? Basta yun. So, sinabi ng ating Panginoon Kristo, hindi ko kayo kilala. Umalis kayo, kayong mga gumagawa ng kasalanan. Marami kasi mga tao Kristiyano ngayon, no, na nasa loob ng mga simbahan, no, mga taong laging present sa mga simbahan, tapos nakakakita sila ng bawat tao, no, na gustong o kumbaga baguhan sa kanilang mga simbahan, member. Minsan, ang tingin nila sa mga tao na bago sa kanilang paningin, kunwari, ini-entertain nila sila, tinutulungan nila sila, pero yung puso nila minsan malayo. Minsan tingin nila sa tao na yon na bagong member mababa at sila ay matuwid. Banal sila at yung mga tao namumuhay pa lamang. Totoo. Pero yung iniisip mo ng mga ganon, yun yung bagay na dapat iwasan natin.
That is hypocrisy and full of pride. Maraming mga gumagawa na mga Kristiyano niyan ngayon. Hindi nyo ba napapansin kung ano ang bawat laman ng bawat puso nyo? Every time kasi ang tao, every time na ang tao, yung puso niya, unti-unting mababalutan ng dilim ng pride. Hindi niya alam kung ano ang tama at mali. May mga bagay na ginagamit ni Satanas na kunwari liwanag, pero hindi mo alam, kadiliman pala. Inaakala mo na namumuhay ka sa kadiliman, pagdating, ay inaakala mo namumuhay ka sa liwanag, pero pagdating ng araw pala, nung pinapakita na ng ating Panginoong Jesucristo na inaakala mo na sa liwanag ka, yun pala, mataas ang panahon na ginugol mo na namumuhay ka pala sa kadiliman. Kaya nga sinabi dito sa Proverbs, minsan ang iniisip nating tama ay siya magpapahamak pala sa atin patungo sa impyerno. Kaya nga sinabi din nating Panginoon Kristo dito, isipin natin ng mabuti, isipin nyo mabuti, tingnan nyo mabuti, baka ang kadiliman, baka ang liwanag na nasa inyo ay kadiliman pala. Yung iniisip nyo liwanag sa inyo ay kadiliman pala. Iano na lang ang kadiliman sa inyo. Kaya maraming mga tao na ganyan ngayon, kunwari sila ay matuwid, kunwari, o hindi lang kunwari, kundi mga Christian mismo, nandyan mismo naglilingkod sa ating Panginoon sa simbahan. May mga tao dyan na natingin sa nila sa kanilang sarili ay banal na sila at mataas sila kaysa doon sa mga tao, bagong member, bagong tao no, na nagko-convert pa lamang. Marami yan dito, marami na ako na-encounter niya dito. Marami, hindi lahat ng mga Kristiyano na sumasamba sa Panginoon, na andyan lagi present sa linggo, sumasamba sa Panginoon, hindi lahat ng mga tao na nandyan ay seryoso sa kanilang paglilingkod sa Diyos. Totoo, nagiging seryoso sila sa paglilingkod sa Diyos every time sa worship lamang, sa Sunday. Pag uwi nila sa bahay, paglabas nila sa bahay, balik uli sa dating gawain. Namumuhay sa mga makamundong bagay, namumuhay sa mga ganito-ganyan. Ano ba yung Kristiyano na tawag natin dito? Itong mga bagay na ito, kumbaga, ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi nila talaga siniseryoso. Hindi nila siniseryoso na ang bawat tao may kamatayan. Darating ang araw na lahat tayo haharap sa Panginoon. Ayon dito sa nakasulat sa Revelation, and I saw the dead standing before the throne. Nakita ako ang isang patay na nakatayo sa harapan ng trono ng Diyos at hinahatulan siya according sa kanyang mga nagawa. At tinitignan ang pangalan niya doon sa Book of Life, hinanap doon. At lahat ng mga tao na ang mga pangalan ay hindi nakasulat sa libro ng buhay ay itatapon sa impyerno. Ito ang nakasulat dito sa Biblia, ayon din dito sa sinabi dito sa Hebreo. Minsan lang tayo mamamatay at minsan lang tayo mabubuhay. Isang bisis lamang tayo, and after that is judgment. Pagkatapos nating mamatay ay paghuhukom. And doon mo na mai-continue sinasabi dito, ni I saw the dead, small and great, standing before the throne. So lagi nating babantayan, no? So hanggang dito na lang, maraming salamat and God bless everyone.